Welcome po sa aking YouTube channel. Thank you po pala sa mga nanonood at nagso-subscribe po ng aking YouTube channel. Siyempre po, wag nyo na rin pong kalimutan na i-share po ang aking video. Isang idea na naman po kung paano po gagamitin ang Waze. Kasi meron po ako mga followers na sinasabi na mag-another video ako ng Waze na may audio. Ayan po, yan po yung ginawa ko ngayon na video kasi nung mga nakaraan na ginawa ko is yung actual po na video, ang ginawa ko is konti lang po yun sa paggamit ng Waze. Tapos yung mga nakaraan nga po is puro araw lang po yung binidyo ko. Ngayon po, ito po yung actual na meron pong video na kung paano gamitin ang Waze. Mamaya po, yan po, ipapakita ko sa inyo yung kalsada na dinadaanan namin going to Rizal. Mula po dito sa may Rodriguez hanggang Rizal po. Konting idea lang din po yun para po hindi kayo medyo malito sa paggamit ng Waze. Dito po tayo ngayon sa CV Garcia, going to Pinugay Baras po kami. Magbibigay po ako ng konting sample sa paggamit ng Waze, konting idea po. Ito po is pinaglaanan ko po ng time para merong akong ma-share sa inyo. Ayan, sabi niyan 4.4 km, malayo pa po yan. Yan po yan is pag-araw niyan, syempre diretso lang naman yan. Ang kagandahan kasi kahit wala tayong audio, basta alam mo po gamitin yung kilometer. Kahit walang audio, titingnan nyo na lang po yung kilometer ng ng Waze. Syempre habang kumakaunti ang kilometer, ibig sabihin lumalapit po tayo. Yan po yung sample niyan. Mamaya po isasample ko po sa inyo kung paano gamitin ang underpass, overpass, kung may madadaanan po kami mamaya. Yan po. Konting idea po yan. Pansinin nyo po, meron po siyang, ayan po, may 3 araw siya. Ibig sabihin 2 araw lang po yan. Tingnan nyo po yung kalsada, ayan o. 1, 2, dito lang po tayo sa 2 side. Yan po yung tinuturo ni navigation. Ayan po, pansinin nyo itong 2 naka-shade. Ayan po yan, yan yung pinasok po natin. Nasa may kaliwang side tayo. Kailangan lang naman sundan natin to si navigation para kahit paano yung maligaw. Pero dapat meron tayong titingnan din natin kung yung line ng mga blue dyan sa may navigation kung paano sundan. Minsan tingnan mo dyan sa navigation para siyang nagpo-curve. Ibig sabihin po yung kalsada din po is para din siyang nagpo-curve. Ayan, 2 araw siya. Ayan na 2. Nandito tayo sa 2 araw. 1 and 2, pwede ka dyan pumasok. Yan kasi yung may in 300 meters. Ayan, 300 use the left meters. 2 lanes to continue straight on Bagan Ilog flyover north. Yan yung isa, tingnan niya, 3 siya. 2 araw na naka-highlight sa yung isa, hindi siya naka-highlight. You know, tingnan niyo yung daanan. 1, 2, 3. 3 po yan. 1, 2, 3. Dito lang po tayo sa 2. Kasi kung doon ka sa araw na isa yon, mapupunta ka po doon sa Pasig. Kaya diretso lang. Yung 2 arrows na yan, ang susundan niya. Ayan o, di ba po? Naging 2 araw lang siya. 2 kalsada po yung 2 araw. Ibig sabihin niya yan. Straight lang po ulit tayo sa In 1.8 kilometers. Rodriguez. Continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue. Ayan po, sa 730 meters. Dapat nasa sa gawing tayo, sa right side. May 3 araw, sa right side tayo. 3 araw, pwede natin pasukin yung 3 araw. 3, po yan? 3 kalsada. Ayan o, yung may bilang po yan. Yung may mga guhit na yan. Yung 2 dyan, hindi siya naka-highlights. Ibig sabihin, yan po yung In 300 meters. 300 Use the right 3 lanes to continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue north. Dire-diretso lang tayo sa 3 shades na naka-highlights. Bilangin lang din natin yan. Dito tayo sa kabila pa. 3. Ilan yan? 3 naka-highlights.
lima yan. Pagdating yan sa malapit na sa Continue may, straight on 11 sa E. may Rodriguez Jr. numbers Avenue na North. 90, magiging lima yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya magiging dito lang po tayo sa pangatlo. Kaya naging apat na po siya. Ibig sabihin po, pinasok natin tong apat na line na kalsada. 1, 2, 3, 4. Apat po yan. Pagdating po sa apat na highlights, kahit saan tayo dyan pumasok. Pero mamaya po, magkakaliwa tayo going to flyover. Nasa may pinakadulo siya. Pag napasok na po natin tong apat na shades, kahit saan tayo pumunta dyan. Pero pagdating sa 200, pag naging 0 meters na yan, mag-aano po tayo, left side po tayo. And then 30, 20, and 0. Ano? Yan. Magiging 300 left na meters. tayo. Sa Use the left 2 lanes to continue straight on Ortigas Ayan po yung Flyover sinasabi ko North. sa inyo. Underpass or overpass, pareho lang po yan. Basta titingnan nyo po yung arrow niyan. Katulad niyan, dalawa siya, di ba? Ibig sabihin, underpass siya. Sa flyover po pala. Sorry. Continue straight Ayan. on Ortigas Flyover North. Flyover tsaka underpass, tsaka yung susundan nyo lang naman din po yung araw. Ayan po, nakasampa muna po tayo dun sa flyover. Pareho lang po ng yan, ng In susundan. 1.6 kilometers. Continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue North. Ibig sabihin po, nasa 3 araw tayo sa right side po. Sa right side tayo pupunta. 3 araw. In 300 meters. Use the right 3 lanes to continue straight. Bilangin lang natin yung kalsada doon tayo sa pangatlo. Kasi yung dalawa nga daw is going to left po. Tatlong araw bilangin natin ha. 1, 2, 3. Lang na natin. Continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue North. Yan po yung kalsada o bilangin lang natin yung mga bit niya. Ilang susubaybayan natin. In 400 meters. Use the left 3 lanes to continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue North. Yan po yung 150, 140 pag nag-zero. Continue po yan. straight on 11 Iba E. na naman Rodriguez siya. Jr. Avenue North. Anak, konting kaliwa ka po. Dito kasi sa gitna ay kanan. Kasi In dito sa 200 dito meters. yung mga Use the rough left road. 3 lanes to continue straight on 11 E. Rodriguez Jr. Avenue North. Isang line lang muna. Rough road yan eh. Use the right 2 lanes to exit to E. Rodriguez Jr. Avenue North Service Road. Ayan po, dapat nasa dalawang shade lang tayo papasok. In 300 meters. Exit right. Alam po ang papasukan natin. Kasi yung dalawa po dyan is underpass. Dalawang sign na siya. Dalawang uwit lang. Exit right to E. Rodriguez Jr. Avenue North Service Road. Yan yung dalawa na yon, yung dalawang na yan, yung dalawang kanina, dalawang kalsada na hindi naka-highlight. Saan yung In pataas? 300 meters. Turn right on Colonel Bonnie Serrano Avenue North. 320 daw. Ibig sabihin, magsasay na tayo ng kanan. Yung dalawa na pakanan tayo kasi pakanan tayo. 160, 100. Turn right on Colonel Bonnie Serrano Avenue North. 190, 80, 60, 50, then 40, 30, 20, 10. Ayan, kumana na po tayo. In 400 meters.
dyan. Yung tatlo po dyan is naka-shade. Yung dalawa po is hindi. Ayan po yan, 5 po yan. 5 rin po yung daanan dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Sa tatlong lane lang tayo papasok. Kahit saan po dyan. Basta po may naka-shade na highlights po siya. Continue straight on 59 Kasi pag doon kayo Marcos pumasok Highway doon sa may East. dalawa na hindi naka-highlights, pang U-turn po yan. Kaya ayan po yun, oh. Yung dalawa po yan. Dalawang lane na yan. Kaya yan po yung walang ano yan. In 300 Walang meters, use the right shades. 4 lanes to continue straight on 59 Marcos Highway East. In 1.3 kilometers, continue straight on 59 Marcos Highway East. Yan, ito yung dire-diretso lang Marcos Highway na yan. Ganun lang siya kadali. Pag marunong kang sumunod sa ways, kahit paano ay hindi ka maliligaw. Pero minsan kasi nag-iiba ng route si si Waze, lalo na kapag traffic. Alam mo yung nakatingin ka doon, tapos bigla na lang iikot yung magruruta siya ng iba. Kaya dapat medyo ipamilyar mo kung saan siya kakaliwa o kakanan. Tatandaan mo na lang yung una mong nakita, yun na lang ang unang sundin. Huwag mo nang baguhin din. Kasi din yun na minsan na kaya biglang nakakalito yung biglang mag-another route si Waze ng daanan. Kaya dapat medyo ipamilyar natin kung saan lilikod yung kakanan, kakaliwa. Dito sa Marcos Highway, malapad ang kalsada. Siyempre, kung nasa kaliwa ka, kakaliwa ka na. Ayun na, tatlo ulit. Tatlong linya siya. Ibig sabihin, nasa tatlo lang dapat tayo. Nasa bandang right side lang tayo dadaan. Kasi yung dalawa na nga yan, U-turn slot po yan. Hindi pa masyadong ngayon traffic kasi ngayon is Sunday. Pero pag ma-rush hour na dito napaka-traffic talaga kahit napakalapat ng kalsada. In 300 meters, use the right 3 lanes to continue straight on 59 Marcos Highway East. Ganun lang po yung pagsunod sa sa Waze, konting idea na masishare lang din namin. Basta dun sa may highlights, dun lang po susundan nyo. Yan, yung wala pong highlights, huwag nyo po susundan yan. Kaya yun yung may highlights lang yung dapat talaga sundan. Tatlo siya. 1, 2, 3. Tapos yung dalawa po yan. Yan yung dalawa na hindi siya naka-highlight. So, ayan po yung U-turn slot. Nasa may kaliwa ko po. Kaya, ayan na. 1, 2. Dalawa po siya. In 400 meters, use the right 4 lanes to continue straight on 59 Marcos Highway East. Siyempre, yun nga, pag alam mo nang gumamit ng ng Waze, kahit hindi mo napakinggan yung voice ng nagsasalita, basta nakikita mo lang yung ang meters niya kung paliit siya. Ibig sabihin, habang lumiliit yung meters, Continue straight lumalapit on ka sa isang 59 lugar na Marcos pupuntahan Highway mo. East.
straight Barangay on Pinugay 59 po. Marcos Highway Sa idea East. lang po, ang Barangay Pinugay, dyan sa may baras po, is dalawa po yung pwedeng daanan eh. Ito kasi yung baras na to, meron kasing daanan din dito sa Marcos Highway. Yung isa naman po is going to Tanay na manggagaling ka po dito Use sa the may, right 4 lanes to sa may continue straight. Antipolo. Yung baras po pupuntahan namin, ang daan po is dito po sa may papuntang Marcos Highway. Apat, pwede tayo sa 4 na lane. Kasi yung isa lang naman is ang isang line yan is yun yung U-turns lang. Ayan po yung mga sample na sa ways ng paggamit para po may konting idea po kayo. Thank you po sa mga nanonood at nagsusubscribe po sa akin. Thank you po at huwag niyo pong kalimutan na i-share na rin po ang aking vlog sa mga kakilala niyo. Thank you po.